ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat ng ating babawiin ko ang lahat is Akira's Return. So dito guys, ay sinabi nga ni Dulce dito ang kanyang nararamdaman kay Victor, na mahal pa rin niya itong si Victor. Kaya lang itong si Victor, di ba malapit na sila naghalikan kagabi, kahapon pala, ay umatras itong si Victor at sinabi niya dito na hindi tama to, mali daw to. So, yun ang sinabi niya. Tapos ito namang si Dulce ay iyak siya ng iyak dahil nga mahal na mahal pa daw niya itong si Victor at bibigyan daw siya ng isa pang chance para mahalin siya ulit or para mapakita sa kanya na mahal nga niya itong si Victor. Pero sinabi ni Victor ay hindi mo papapantayan si Christine. Mahal na mahal ko si Christine dahil itong si Christine ay tinanggap niya ako kahit walang-wala ako noon. Pero ikaw, iniwanan mo ako. Kaya iyak nang iyak itong si Dulce at nagwala siya dito. Kaya dumating naman yung kanyang anak na si Joel at yun nga, umalis na din itong si Victor. So pumunta itong si Victor doon sa kanyang friend. And then, ito namang si Dulce inuwi ni Joel doon sa kanilang bahay at pinatulog at nagtanong itong si Trina kung ano daw ang nangyari. Sinabi naman ni Joel na binasted siya ni Daddy. Anong binasted? Sabi niya, mahal na mahal pa din ako ng daddy mo. Sabi niya, hindi pa kami tapos ng daddy mo. Sabi niya, mag-usap pa daw sila. Dahil nalasing na itong si Dulce dito. And then, yun nga, sinabi naman doon naman tayo sa kaibigan ni Victor at si Victor, nag-usap sila dito at sinabi nga sa ayong pangyayari. At kaya sabi naman ng kanyang dito, kumpare, na hindi daw dapat talaga sila dapat nagkikita ng ganon dahil nga, yun nga, ang mangyayari. Pero sabi naman ni Victor dito ay naipapakita daw niya, napapatunayan daw niyang mahal na mahal niya si Christine. Pero syempre, naapektuhan din naman daw siya dahil nga, kagaya nila na mga lalaki, naapektuhan din naman daw siya sa mga sinasabi ni Dulce. So yun, umuwi na itong si Victor doon sa kanilang bahay at nakita niya itong si Christine na nakahiga lang sa sofa doon sa kanilang sala na nagantay sa kanya. At yun nga, para siyang parang naghinuktok ba sa Bisaya pa. And then, maya-maya ay nagising itong si Christine at sinabing dumating ka na pala. At yun nga, iniyakap niya itong si Christine at sinabi naman ni Christine, bakit may sasabihin ka ba? Wala. Sabi niya, namimiss lang kita, kaya niyakap niya ito. So yun nga, gusto daw niya maayos lahat, na hindi na sila mag-aaway, ayaw na daw niya na mag-aaway. So sabi naman ni Christine dito, ayusin daw niya. So yun nga, nung nag-breakfast na sila, kinaumagahan, sinabi naman ni Victor dito na wala daw kasalanan itong si Trina, kaya kung pwede ay humingi daw ito ng tawad si Irish sa kanyang mga nasabi. And then sabi nga ni Christine dito ay napagsabihan na daw niya itong si Irish na hindi tama na sila, didiretso na lang sa kanilang mga gustong ihusga or sasabihin. So kaya yun nga ang gagawin ni Irish, hingi daw siya ng tawad kay Trina. So doon naman sa school ay nahanap nga ni Irish itong si Trina upang makahingi siya ng tawad dito at magpasama siya doon sa kanyang kaibigan. Ngunit ang kanyang kaibigan ay ayaw sumama sa kanya dahil ayaw niya na humingi itong si Irish ng tawad kay Trina dahil alam naman niya talaga na itong si Trina ang sumabotahe dito kay Irish. So kaya dumating naman itong kanyang dalawang kaibigan na si Justine at saka si Randel at nagtanong dito at sinabi nga na hinanap niya itong si Trina upang makahingi ng tawad. Pero sabi naman ni
ng kaniyang ng kaniyang kaibigan na hindi siya dapat humingi ng tawad dahil sinabotahe nga ni Trina yung catering. So dapat hindi siya humingi ng tawad kaya ayaw kong sumama sa kanya dahil ayoko, sabi niya. So ito naman si Randel ay nakita nila si Trina, si Randel tsaka si Justin. At sinabi dito kay Trina na totoo ba na sinabotahe mo yung kapatid mo na si Irish? At nagalit dito si Trina dahil nga naniwala sila kay Irish. So gigil na gigil itong si Irish dahil nga hindi sila naniwala kay Trina. So sabi niya, ay, inis na talaga daw si Trina kay Irish. Visit daw talaga itong si Irish, sabi niya. And then ito naman kanyang ina ay kagigising lang niya dahil yun nga, 'di ba, nalasing kagabi tapos meron siyang hangover, so sumakit yung kanyang ulo at binigyan siya ng kape ng kanyang anak na si Jewel. So sabi niya dito na gusto nga niya daw makausap ulit yung kanyang ama dahil hindi pa sila tapos at maya-maya ay merong flowers, merong nag-doorbell doon sa kanilang pintuan. So meron palang delivery na flowers. At masayang-masaya itong si Dulce dahil akala niya ito galing kay Victor. So agad-agad tinawagan niya talaga itong si Victor at sinabi niya dito na, ikaw naman Victor, nagabala ka pang bigyan mo ako ng flowers. Mas gusto ko naman na magkausap tayo, pumunta ka dito at mag-usap tayo. At sabi naman ni Victor na, flowers? Hindi naman ako nagbigay ng flowers sa iyo Sabi niya, Dulce, di ba sinabi ko na sa iyo na tapos na tayo, wala na akong nararamdaman sa iyo, kaya, at pinatay na yung telephone, yung cellphone. Kaya galit na galit itong si Dulce, sabi niya na, hindi mo magawa sa akin to, Victor. Sabi niya, tapos yun nga, nag-wild na naman itong si Dulce, kaya nandun na naman si Joel para agapan siya yung kanyang yung pag-wild niya. Anong Tagalog sa wild? So ayun na nga, at nagbihis nga itong si Dulce dahil gusto niyang puntahan itong si Victor at gusto niyang kausapin. So pupunta daw itong si Dulce doon sa kanila ni Victor para kausapin. At nung pagbukas niya ng pintuan ay nakita niya si Akira. So nung pagtapon pala ng flowers ay nakita na ni Jewel na merong bago doon na sasakyan na nag-standby sa kanilang sa harap ng kanilang bahay. So ayun na nga, si Akira nga talaga yon. Tapos yun nga, sabi dito na, kumusta ka na? Ang ganda ng lugar mo ang ganda ng bahay mo Ito ba yung pera na ginamit mo na kinuha mo sa akin na 20 million? So yun nga, ang gusto lang naman daw ni Akira nung pagpunta doon ay gusto niya nang babawiin yung pera na 20 million. Kailangan bayaran daw niya itong si Akira dahil kung hindi, papatayin daw siya at yung kanyang 2 anak. Kaya natakot dito si Dulce. So yun na nga, at ito namang sa abangan natin guys, dahil last na yon, sa abangan natin guys ay nag-inuman sina Joel at itong si Victor doon sa bar. At sinabi ni Joel dito yung kanyang problema na manghiram daw siya ng pera na 2 million, yun lang yung hiniram niya. Tapos nagtanong itong si Victor kung bakit, meron ka bang hindi sinabi sa akin, meron ka bang problema? So abangan natin bukas yan guys para malaman natin kung ano ang mangyayari. So sana nag-enjoy kayo sa aking storytelling for today. That's all. Thank you.